Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilangan Lakbay. Ayan, naway safe po lahat. Pag-uusapan po natin ngayon ay propesyon at sweldo po sa abroad. Bakit nga po nagkakaroon ng comparison? Galing po kanina ako sa international speech kanina. Di ba? Nagbigay po ako ng aking message. Ay, nako. Gumawa po ako ng mga meatballs dahil gagawa po ako ng salad para sa mga bisita ko. At ito, medyo nag-ayos-ayos po ako. Ayan, syempre habang nagkikwentuhan po tayo, meron po ko ditong adobong mani. Walang balat na mani. Maraming bawang, apple juice. At saka meron akong lapel ngayon. Meron pa talaga akong lapel, hindi ko nagagamit kasi medyo ignorante ko. Nagpaturo po ako sa kaibigan ko. Yung nagregalo sa akin. So, sa mga nagtatanong po syempre, Kuya, ano ba pinagagawa mo sa pamumuhay mo dyan? May trabaho ka ba? Ganon. Marami nagtatanong. Ako po ay isang seasonal international marketer. So, mahawak po ako ng mga ibang projects, international projects po, mga prototype. Ibig sabihin, ito po yung mga produkto na pinag-aaralan bago po ilabas sa merkado. Katulad po, bago po bigay sa manufacturing o yung finishing, bago lagyan ng brand, saka yung international standard. Kasi bawat bansa po may mga standard. So, kahit anong produkto, ayun. Nakakalungkot lang po isipin kasi kanina, umattend po ako sa isang speech. Siyempre, ito po yung multicultural program po. Ibig sabihin yung mga experiences na pagkasama ibang culture, kasama yung mga fellow men mo, for example, kapwa Pilipino po. Siyempre, tatanong po kami kasi pinag-aaralan po namin yung merkado o yung market kung saan po namin ibebenta o ipakikilala yung mga produkto. May tinatawag po kasing market segmentation. Anong edad o yung cost of living, sa probinsya ba o city style. So, meron pong iba-ibang variations ang market segmentations. So, medyo naging open-hearted o open-minded conversation po yung nangyari po kanina. At meron po kasi kasamang dalawang Pilipino po doon. Pero sa iba po silang hindi ano ba tawag dito? Department, ayun. Ibang department po sila nakalagay sa ibang grupo. Hindi po kami sa isang kumpanya. Yung po kasing cultural meeting po kanina namin. Ibig sabihin, nagkaroon po ng merging. Pinagsama-sama po yung mga multi-background international marketers na magkaroon po ng meeting. Ay, ano na po natin, shortcut. So, nagkaroon po ng meeting. Ang tanong po, ano yung pinaka-challenging na sa ibang bansa na na-experience nyo? Siyempre, sa bagong culture, nagkaroon kayo ng culture shock o mga gano'n, nagulat kayo. Pero ano yung mga experiences na na-experience nyo? For example, sa fellow men ninyo. Ibig sabihin, kapwa, halimbawa, kung Indonesian ka, kapwa Indonesian, ka Pilipino ka, kapwa Pilipino. So maganda naman po yung sagot ng dalawang Pilipino. Sabi nila, maganda na direct, straightforward din po sila na hindi ko po babanggitin yung pangalan. Sabi ko sa kanila, okay lang bang i-vlog ko? Nagpaalam din po ako dun sa speaker. Okay lang, basta wag magsasabihin ko ano yung topic, saan lugar o sino. So sasabihin ko na lang po kung yung experience. So sinabi nga po nung dalawa, mag-iba po sila ng insights, ng experience. Sabi nila, yung isa nang galing po siya sa abroad. Sabi niya, nung nandito ako sa abroad na to, hindi ko na po sabihin kung anong bansa. Magkakasama kaming mga Pilipino sa isang kwarto. Nagtatrabaho ako bilang office worker, pero magkakasama kami sa isang kwarto. Parang bed spacer. So, kailangan gamit namin maingay. Kaya lang, maingat dapat yung gamit. Sabi niya, kaya lang, wala yung privacy. Ibig sabihin na kahit na nabubuisit daw siya doon sa mga kasama, minsan sobrang ingay, minsan nagiinuman, at iba may mga bisyo syempre. At minsan syempre hindi niya maiinis yung na-invade yung privacy niya, tinatanong yung mga personal na buhay, talagang tinitiis niya. Sabi niya gano'n. Kasi gano'n talaga kapag may sinakripisyo ng isang bagay para sa mga mahal mo sa buhay, ay talagang pagtitiisan mo. So, nagtiis po siya dyan mga 3 years, ayun ang pagkakasabi niya. Tapos, hindi niya na po siya masyadong elaborate.
Tapos sa isa naman sinabi niya, syempre dito sa Finland, first time niya po nga po dahil sa Pilipinas, ano po siya, nurse. Ibig sabihin maganda na po yung posisyon po niya sa Pilipinas. So, nung dumating po siya dito sa Finland, ito po yung maganda example na sinabi niya. Nung dumating po siya dito sa Finland, sabi niya, dito pa pala, pag pumunta ka sa Finland, kailangan maging humble ka, huwag kang maging mayabang. Kasi pag naging humble ka dito, mas ma-appreciate ka ng mga Finns. Totoo po yun. Kasi nung dumating nga po siya dito, parang head nurse po siya yata sa Pilipinas sa isang reputable, kilalang hospital sa Pilipinas at malaki din po yung sinesweldo niya. Pero compare po dito, malaki yung offer sa kanya. So, sabi niya, mas maganda talaga nung umattend siya. May trainings po kasi sa Pilipinas. Hindi ko po alam yung agency. Kasi ako po mag-recommend. Pasensya na po Kasi may mga ibang issues So, nag-training po siya sa Pilipinas ng language course, Finnish language course. Sabi niya, nagtagal po ng almost 1 year. Wala naman daw walang mga placement. At sa north, sa part ng north po. Hindi ko sabi ko anong lugar. Pasensya po, nirespeto po yung privacy. Siyempre sa iba lang. Tapos in-apply nga daw po niya kasi wala nga pong direct na nurse na tinatanggap po dito sa Finland. So, in-apply niyo po assistant nurse tapos meron ding nurse practitioner. Pero yung in-apply po talaga niya assistant nurse kasi hindi po siya direct na tinanggap na nurse practitioner. So, tinanggap po siya as assistant nurse. So, maganda po yung offer niya. Sa Pilipinas po yata yung sweldo niya, sinabi niya basta nasa 5 digits pero dito syempre mas malaki, sabi niya gano'n. So nag-training siya, nakapasa naman daw siya. Tapos sinabi niya hindi daw po lahat ng nurse na nag-apply po sa agency natatanggap as nurse assistant or caregiver. Iba po talaga pag hindi po nakapasa, nagiging cleaner, parang gano'n po, caregiver. So, inabor niya. Ako may idea naman po kasi na-meet ko naman po yung mga ibang Pilipino po dito. Sabi niya, na pagdating niya po dito sa Finland, hindi po siya syempre, hindi po siya masyado nagkaroon ng culture shock. Hindi po siya masyadong nagulat sa Finland. Syempre, sa isdo, nagulat siya sa mga bilins, sa mga tao kasi doon po sa pinagtatrabaho niya daw po sa Pilipinas, marami siyang namimit ng mga foreigners kasi nga po kailaling hospital na pinagtatrabaho niya. Di ba? So medyo exposed na po siya sa mga foreign patients, sa mga foreign na tao. Pagdating dito, nagkaroon daw siyang gulat sa mga ibang Pilipino. Ito hindi po against ito po yung bawas sa experience niya. At i-compare ko rin po yung experience ko. Kwento ko muna experience niya. So pagdating niya po dito, may namit daw siya mga Pilipino. Ano trabaho mo dito? Kailan ka dumating? Sabi niya, dumating ako dito next month. Last month lang. So ano trabaho mo? Nurse. So nagulat siya. Sabi niya, di ba wala namang direct na nurse na tinatanggap agad dito sa Finland? So medyo nagulat daw po yung isang Pilipino. Sabi niya, hindi mga nurse kami kuya. Sabi niya ganun. Sabi sa kanya ng ganun. Sabi niya, ang pagkakalam ko, di ba wala pong tinatanggap ng mga direct na nurse dito sa Finland? Kasi ako, nurse po ako, dumating po dito as assistant nurse. Saan po mga agency kayo sa Pilipinas? So, parang napahiya po yung mga namit niya pong grupo. Sabi niya, hindi kuya, ako po caregiver pero nurse ako sa Pilipinas. Kasi wala nga po talagang nurse na tinatanggap po dito sa Finland. Siya po, nag-cleaner. Tapos siya po, nag-assistant nurse, nurse helper o assistant yun. So nagulat siya. So hindi niya na po kinonfront. Ang conclusion niya lang doon sa meeting, kasi sabi niya, mas mainam na yung ganun kasi at least nakikilala mo yung tao na bakit nila dapat ikahiya yung trabaho nila, bakit nila ikahiya dapat yung profession nila kung walang inaapakan tao at marangal naman yung ginagawa nila. Ayun ang sinabi niya, di ba? Ganda po nung meeting kanina. Tapos, yun nga, conclusion niya, sabi niya, hindi niya maintindihan. Ako, ang dami kasi nakrepresyo sa Pilipinas, hindi ko ikakahiya kung, halimbawa, for example, kung head nurse ako sa Pilipinas, ano ngayon kung dumating ako dito sa Finland as nurse helper or nurse assistant, choice ko yun saka dapat proud ako. Kasi hindi naman ang purpose ko, yung privilege ay pagmalaki ko, ano yung profession ko.
Ang ganda po na sinabi niya. So, i-compare ko naman po yung experience po sa kanya. Na dati po, meron po ako ditong parang Asian shop. Asian shop po talaga. Kasi may mga online din. Kasi link po ako sa iba-ibang businesses dahil yung business partner ko po, bumalik na sa Pilipinas dahil hindi nakayanan yung lungkot dito. At, yun nga, may dumating na grupo ng mga Pilipino. Ito base po sa experience. Tapos sabi ko, oy, kamusta? Dito ako siyempre pag may nakapunta Pilipino. Sasabihin ko ba mga discounts, yung mga Philippine products, yun po, hinahanapin nila. Sabi ko, kumusta? Ako po, kasi natutunan ko po yung Finnish course, hindi ko natatanong kung ano ginagawa nila dito, o ano ba sila. Kasi parang invading of one's privacy po, yun yun. So hindi ako natatanong. Sila pa nag-apply, ay kuya, ikaw ba may rito? Sabi ko, opo. Sabi ko sa kanilang ganun. Sabi nila, mga nurse daw sila dumating na nagtatrabaho silang mga nurse dito sa Finland. Ako po may idea na to. Sabi ko, ay, ganun po ba? Sabi ko, kasi ako po, link din po sa isang kaibigan ko ng mga doctors na sinasabi po nila, may tatrabaho po sa kanilang mga Pilipino, pero wala daw po talagang direct na nurse na magtatrabaho kasi kailangan pa nilang pag-aralan ng language. At pag na-employed po dito sa Finland, patuloy po sila pinag-aaral ng employer o ng affiliated na institution na kailangan nila mag-aral ng Finnish. Wala po agad na pupunta dito, independent na nurse, magsiserve, wala po. So sabi ko, may kaibigan kasi akong doctor, sabi sa kanila ganun. Pero ayoko po kasi pag nararamdaman ko po sa kapwa, hindi ko po sinisira ang kapwa Pilipino, ito po experience. Marami po kaibigan dito mga Pilipino na mababait, ayaw lang po pakita sa vlog. Dati po si Maria, nagpakita iba po, ayaw po talaga nila. Dito po sa Finland, hindi po makikita yung mga Pilipino na ay po talaga nila. Iba nagbablog, iba gusto sa mga party, okay lang pag may mga party, pero personal na buhay pag-usapan, ayaw po talaga nila. Tapos yun nga po sabi ko, di ba wala namang direct nurse dito sa Finland? Kasi kaibigan ko, doctor, meron daw mga nurse sa home care o home for the aged na wala naman silang direct. Isa assistant or assistant help, isa caregiver, isa cleaner. So nagulat sila, ay kuya, alam mo pala, ay hindi kuya, mga nurse kami sa Pilipinas. So, ako nagtatrabaho dito yung caregiver, siya nagtatrabaho cleaner, assistant, tapos home, pero dito mo yung, nag-a-assist na, sina-assist din ng nurse na yung home care. Pero kailangan po kasi sila ina-assist din ng mga nurse kasi kailangan nilang matuto rin yung in Finnish, yung paano, okay. Kasi nagulat lang ako sa inyo kanina. Sabi niyo mga nurses kayo nagtatrabaho dito sa Finland. So, yun. Tumahimik na po sila. Kasi minsan ako, kapag nararamdaman ko po sa tao yung yabang, dumidiretso po ako pero sa tamang paraan. Direct to the point. Ayun po. Minsan nakaka-attend po ako sa mga party na sa totoo lang po, yung mga kaibigan ko po dito na mga Pilipino, sa totoo lang po karamihan po sa kanila mga cleaners. Totoo po yan. Ito po. Di ba si Maria yung dati nakausap ko po yung kaibigan ko? Parang nanay-nanayan ko na rin po yun Na hindi niya kinakaya kung naglilinis siya. Kasi yun ang bumuhay sa kanya So what? Basta marangal ang trabaho. Kasi sobrang hanga-hanga po sa kanya. Nakaten po kasi ako ng mga party ng mga Pilipino. Ako po din po personally ina-insulto. Ininsulto po ako. So ganito po nangyari nun. Sabi ko, ate, taga saan po kayo? Bakit ang tahimik ninyo? Ay, siyempre iba, sosyal, iba, simple pang panamit. Ako yung po kasi sosyal, pag may nakita po akong tahimik, yung po yung nilalapitan ko. Ganyan po ako, kilala po ako ng mga kaibigan ko na ayoko pong sosyalan. Kung sosyalan, hindi tayo papakabog sa mga ganyan. Pero kung totoong samahan na yan, mas gusto ko po talaga yung mga simpleng tao. Sabi ko, ate, kamusta po kayo? Taga saan po kayo? Taga doon siya. Sabi, ano po trabaho niya dito? Cleaner lang ako. Sabi ko sa kanya, huwag niyo po sabihin na cleaner niya kasi per hora naman po ang binabayad po dito. Tapos may lumapit po sa akin, dalawang Pilipina. Benson, ano ginagawa mo dito sa Finland? Balita ako may tindahan ka raw. Sabi ko, oo. Nagtitinda ka lang? Sabi ganun. Meron po akong siya, para po siyang, combination, sinabi ko po kanina, Asian shop na parang convenience store. May mga ganun po. Serve din ako ng mga instant drinks dati, mga instant food, instant snacks. Sabi ko,
Ay, opo, nagtitinda po ako. Ganun. Eh, di parang may sari-sari store ka lang dito sa Finland, patuloy sa Pilipinas. Ano ba natapos mo mga ganun? Sabi ko, nag-aaral po ako dito ng business IT. Business IT pinag-aralan, bakit nagtitinda ka lang? Ganun, may mga lang. Kasi inisip ko may mga tao po talagang ganun. Inisip ko kung paano ako makikipag-interact sa kanila na masusupal pala sila. Misa kailangan po talaga, wag na tayo mag-plastikan. Pero, hindi mo naman papayas sa harapan at hindi mo lalakasan yung boses mo na sabihin, masyadong intermittent. Hindi naman syempre ganun. Masyadong intermittent, hindi naman ganun. Sabi, tindahan, parang sa Pilipinas parang ganun, parang sari-sari store, gano'n. Tapos mo po siya. Tapos ikaw naman, ano trabaho mo? Yung kinausap ko Pilipinas, sabi niya, ako po, cleaner. Okay. Tapos di siya nag-comment. Sabi, sabi niya, ako dumating dito, sabi niya ganun. Kinuha ko ng asawa, nakapag-asawa ko, meron kaming farm, sabi niya ganun. Meron kaming farm, nag-aasasa kami, nakapag-travel kami. Ngayon, kailangan siyempre mag-relax din. Hindi ganun. Tapos, hinayaan ko lang po siyang magkwento. Tapos, yung kaibigang, hindi ko pa pala kaibigan, yung Pilipina po, na sabi niya na dyan, naglilinis lang po siya. Pero pinalalakas ko po yung kinakwento ko po siya. Para ito isang Pilipina masyadong ina-underestimate dahil sa profesyon. At ayun, ganito pa. Tinanong niya yung intermitida, bruha, sabi niya. Isa, magkano naman sinasahod mo? Sabi dun sa tingin ko ano lang po siya dito eh. Hindi ko po tanong ilang buwan kasi bago po yung parang bago lang kaya ganun talaga pagka-intermitida niya. Sabi niya, magkano sinasahod mo as cleaner? Sabi ng cleaner, ganun din per hora kung ang per hour is 8 to 10 euro o 15 euro. Sabi niya, ang laki naman, di ba cleaner ka lang? Ganun ang sinabi niya. Sabi, ganun po talaga dito sa Finland. Sabi niya, dapat pag cleaner, di ba hindi naman dapat ganun sweldo. So, tumahimik na lang po yung isang Pilipina. Tapos ako tinanong ako, ikaw naman, kumikita ka ba sa tindahan? Kasi parang sari-sari store lang yun, di ba? Doon uminit na ulo. So, pag ako po kasi, minsan na-irritate. Pag maraming tao, kinokontrol ko yung sarili ko at binabase ko sa sitwasyon. Sabi ko, ate, totoo lang, ang dami nyo na po tinanong sa amin, pero ako ayoko po magtanong sa inyo. Alam nyo po ba kasi ang kultura po dito sa Finland, nire-respeto po ang pribadong buhay. Sabi ko ganun. Si ate po nagtatrabaho po sa sinasabi nyo, cleaner lang. Sabi ko ganun. Dito po meron pong tinatawag na dignity of labor. Naintindihan niyo po bang ang ibig sabihin niyo? Sabi niyo, hindi. Sabi ko, kahit ano po trabaho dito, hindi po dito pasosyalan. Sabi mo gano'n. Kung nag-opisina ka, kung may sarili kayong farm o nagtatrabaho ka sa farm, kung per hora ang babayaran sa inyo 8 to 15 euro per ganun ang babayaran. Pag nag-overtime, ganun. Kung magtatrabaho ka ng more than 8 hours, ganun ang babayaran sa at may extra time pa doon para pwede kang mag-holiday. At si ate bilang isang cleaner na sinasabi mo, alam mo ba, pwede siyang makaipon at pwede siyang makapag-travel sa kahit gusto niya. Sabi ko ganun. At ako naman po, yung sinasabi niyong para tindahan sa sari-sari store pa sa Pilipinas, hindi niyo pa po napupuntahan yung lugar ko. Yung shop ko po ay parang convenience store. Siyempre, pag mamalaki ko po yung lugar ko, pinaghirapan ko yun. Alam mo, maliit-maliit na ng bruha na yun. Sabi ko sa kanya, pinaghirapan ko po yun para po yung convenience store at nagkikater po yun sa lahat po ng tao, mga Fins or Asian. At meron din po akong online shop. Sabi ko ganun. Kung pakikita nyo po yung tindahan ko, hindi po yung tulad na tindahan na sinasabi po ninyo sa Pilipinas. Sa tindahan ko po ay parang mini grocery. At ang pinuhunan ko po dito, kinento ko talaga sa kanya. Pero hindi eksakto. Sabi ko, ngayon, sa pagsasalita po ninyo, dumating po kayo dito at nakapag-asawa, itatanong ko lang po sa inyo, nakapagtrabaho na po ba kayo dito? Tumahimik siya. Sabi ko, ingat-ingat din po kayo sa pagsasalita dahil ang mga tao po din nagtatrabaho, kumikita ng per hora at nakasunod po sa batas. Kami po hindi po umaasa dito sa mga partners o asawa namin, mga ganun, boyfriends o kahit sino, para gumanda ang buhay at makapamasyal. Hindi po kami ganun. Kami po ay nagsusumikap po dito. Ngayon kung tatanungin yung mga buhay namin, ay hindi po kami ganun. Nagsusumikap po kami. Nagtatrabaho po kami. At hindi po namin niasa ang kaligayahan po namin sa taong nagbibigay sa amin. At hindi namin isip kung paano nila pinaghirapan. Napahiya po siya. Totoo po yan.
Yung mga, yung nandito lang si ate, no? Yun. Tapos sabi niya, ay nako, pasensya na kayo kasi talaga gato ang bibig ko. Ayun nga po, unang-una dapat tikom nyo po ang bibig nyo dahil ang mga Finns ayaw po ng mga ganyan. Kasi kung pupunta kayo sa Finnish party, baka sa sunod din na kayo invite. Dito nga lang sa Filipino party. Yan ka lang po naranasan. Sa Philippines, di po ako nakaranasan ng ganitong pang-insulto. Sabi ko, dumating po ako dito sa Finland bilang estudyante. Hindi po biro-biro at ninaanan ko para maging estudyante po dito sa Finland. Yung qualification po dito. Ayoko po itaas yung sarili, pero gusto ko po ipamukha po sa kanya na nagsisikap po kami para umusad yung buhay at hindi katulad niya, nag-judge at umaasa sa bigay. Di ba? Hindi ko po dinadjust yung mga nakapag-asawa sa abroad na ganun. Kasi yung mga nakapag-asawa po talaga sa abroad na gumagawa ng sariling buhay po nila para may pantustos o mapangbigay po sa kanilang pamilya. Pero sa mga ganong pananalita at litanya, hindi po katanggap-tanggap. Umalis po siya. Tapos nakita na lang po namin bigla siyang umalis na pati tinawag yung asawa. Tapos ganito pa po nangyari. Yung asawa nung umalis na medyo nang insulto po sa amin, kasama pala yung kapatid na Finns. Tapos nagsabi po yung babae doon sa asawa at sinabi doon sa kapatid na lalaki. So kinausap po kaming kapatid na lalaki. Kala ko ano yung kami kukumprontahin. Sabi nung kapatid na lalaki, pasensya na kayo ha. Sabi niya gano'n, pasensya na kayo kung naging gano'n attitude. Ganun po mga Finns, ayaw po talaga nila ng mga confrontation, argumentation. Ayun, hindi lang po yun kapag may nakikita po ko. Sa mga nagtatanong po kung bakit hindi po ako masyadong maatin ng mga Filipino party, yun po yung mga isang dahilan. Yung comparison ng sweldo, comparison ng kabuhayan, comparison ng profession. Yun. Kaya pag maatin po sa mga Filipino party, sa totoo lang, hindi ko po itinataas po yung sarili ko. Hindi ko po tinataas. Kasi pag dadating po ko doon lang ayan, si Benson. Maya-maya nakapagpatayo na ng bahay sa Pilipinas, vlogger, may maayos na trabaho. Ayoko po ng gano'n na pinangunahan po yung pamumuhay ko. Ayoko po. Tapos sasabihin pa po sa ibang Pilipino, yun ang ayoko. Totoo po yan, ayoko ng gano'n. Hindi po nakakapagtaas ng pagkatao ko po yun. Kasi hindi ko po gawain kasing mang-inggit Nagpapasalamat po ako sa mga simpleng bagay na pinaghihirapan ko. Kaya yung mga profesyon na yun. Nawala. Yan yung speech ko po kanina. Balik na po tayo. Sa speech ko po kanina, sabi ko, pagpunta ka dito sa Finland, kinento ko talaga, siguro tumagal ng mga 5 to 10 minutes yung kwento ko. Binuod ko, sinamarize ko yung mga importanteng experience ko dito sa Finland. Pagpunta ko dito sa Finland, sabi ko, nagjo-joke sa mga Finnish friends ko. Yung joke ko, kala ko, joke lang sa kanila. Yung pala, tinitig nila na serious. So, sabi niya sa kaibigan kong Finns, huwag kang masyadong mag-joke kasi kala nila totoo. So, kailangan maging serious. Huwag kang magtatanong mga personal na ba, nasaan asawa mo, nasaan anak mo, ano ginagawa sa buhay mo, ginagawa mo gano'n, tetrabaho ka ba o hindi? Hindi. Mas tahimik, mas mainam, irespeto ang ginagawa ng kapwa. Kasi dahil lang po nila, silence is golden. Kahit na anong ginagawa ng kapwa mo at hindi man nakakaambag sa pamumuhay mo, huwag mo nang pakialaman. Di ba? Tapos sinabi ko nga po kanina na tama pagdating ko dito na dito ako natutunan yung respeto ng isang pribadong buhay sa kapwa. Dito ko natutunan kung paano tumahimik o pahalaga ng katahimikan sa buhay. Dito ko natutunan ang mataas na respeto sa pamumuhay ng bawat sibilyan. Pero gusto kong maging honest na nakakalungkot kasi yung ilan, hindi po yung ilan sa aking kapwa Pilipino. Kasi yun po yung tanong, kailangan maging honest namin Siyempre mga Finns, nagkwento na sila sa kapwa nila Finns. Na minsan, gano'n din naman sila pag nakataligod ka, pagkikwento mo na hindi maganda pagkatatawa. Pero pag harap mo, ibang parang bait-bait ng pakita sa'yo. Pero hindi po sila harap-harapan ng insulto.
Yun. Yun nga, yung sinasabi ko na pag may mga party, sinabi ko, pag may mga party, nakaka-experience ako lagi na kapag nalaman nilang nagki-clear yung trabaho ng isa o ganun, parang hindi na parte ng grupo nila. Pag hindi nakaka-attend sa mga party nila, parang hindi na part ng grupo nila. Pag nag-organize sila ng party na hindi ka nag-join, parang hindi ka na part ng grupo nila. Parang nawawala na yung pagmamalasakit sa kapwa Pilipino. Saka, yung profession, masyado nilang pinagmamalaki. Minsan sumusobra pa sa title. At diba kailan na example yung mga nurse. Wala po talaga direct nurse ay nahal po sa Finland. Totoo po yan. Nagiging assistant nurse, caregiver, helper, or cleaner. Hindi ko po in-underestimate yung mga ganun. Mas nga po yung kasi dami nila sinakripisyo. Kaya lang, yung masyadong itataas niyo yung sarili ninyo na ganun kayo, tapos makikita kayong ibang tao. Diba? Tapos malalaman na hindi pala ganun. Diba? Marami po dito mga nurses na mga Pilipino talagang nagsumikap at sobrang kahanga-hanga po. Talagang nagtutok sa pag-aaral po ng mga lingwahe. Sobrang kahanga po talaga pag na-meet nyo po sila. Sila po yung mga tao na talagang sobrang dapat hangaan. Marami po akong na-meet. Sobrang kahanga po talaga na sobrang pinagdaan nila para maging nurse po talaga dito sila sa Finland. Kasi talaga yung restriction at standardization po dito sa Finland ay napakataas. Kasi ang inisip po nila ay kaligtasan po talaga ng mga mamayan na mga inalagaan po nila ang nakataya. Kaya sobrang hinahangaan ko po yung mga nurses po dito sa Finland. At hindi lang po, marami pong Pilipino dito, mga chefs, mga cooks, at iba-iba pa po mga professional ang umpisa na kinuha po sa Pilipinas. So dito po sa Finland o kahit saan po kayong ibang bansa, ito lang po kung mataas po ang posisyon po ninyo sa pamumuhay o kung hindi po, kung ano man ang trabaho po ninyo, wag niyo po masyado ipagmalaki lalo na ang sweldo ninyo. At higit po sa lahat, wag po kayong mangmaliit ng kapwa po ninyo. Pare-pareho po tayong nakatungtong sa lupa. Totoo po yan. Minsan magugulat na lang kayo, di ba? Nasa gulo kayo sa daanan, tapos nalaman Pilipino kayo. Baka magulat pa kayo. Yung kapong Pilipino minamali nyo, sila pa yung tutulong sa inyo kasi kababayan kayo. Yun lang po nakakalungkot yung pagkukumpara ng profesyon, sweldo. Kaya minsan mas masarap po talagang maging tahimik. Pero ngayon, totoo po yun. Marami tayong pwedeng maging kaibigan pero ilan lang yung totoo. Sa ngayon po dito, may mga ilan po akong mga totoong kaibigan. Pero marami po akong kaibigan na papakisamahan. Pero yung mga kaibigan na totoo, bilang na bilang po talaga sa daliri. At sa kaibigan, hindi po talaga nabibilang po yan kung ilang taon kayo nag-aasama. Totoo po yan. Basta ang magtiwala po kayo pag nasa abroad po kayo. Ito po tandaan po ninyo, sarili nyo lang po. Sarili nyo lang po kayo magtiwala pagdating po sa pakikipagkaibigan. Sa iba na po yung sitwasyon ng mag-asawa, iba po. Ibig sabihin sa pagkakaibigan. Sa sarili nyo lang po kayo magtiwala. Ayun po mga kabayan, ito po ay walang halong paninira. Ito po ay katotohanan na nangyari po sa abroad. At sa mga nagtatanong po sa kung ano po ang trabaho po dito sa Finland, syempre may karapatan din po kayo malaman dahil ako naman po isang maliit na vlogger dahil inopen ko na po yung sarili ko po sa public. Ako po ay seasonal international marketer. So ayun po yung trabaho katulad po na sinabi ko po kanina. Paano po, maraming salamat na po sa inyong oras na Maraming salamat na po sa inyong oras na inilan sa pinilakal ko. Binaninig ko po yung neighbor ko nasa terrace. Chismoso. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang.